1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Alam ko yung iba dyan medyo may hangover pa para sa Christmas, katulad ko. Kasi hindi naman kami nag-celebrate ni Nunang Christmas noong 25 kasi na ang dami kong ginawa sa school. To be honest, nakabalik na ako ng bahay alas 12 na. So, it's 26 na ng umaga. And then, ayun. So, kagabi lang siya nagluto ng spaghetti at kaninang umaga lang namin kinain. At saka, ayun, kanina ay ginawa namin, nanood kami ng sine, tapos, ayun, binilan ako ng regalo ni Nu kasi parang hindi niya na binalot. So, sabi niya sa akin, ano daw ba yung gusto kong regalo? Eh, kasi may gusto akong bag. So, yun. So, binili niya sa akin kanina. And then, siya din naman, binigyan ko na rin siya ng regalo. Para, alam mo yon, kahit late yung New Year, yung Christmas namin, ay napasaya naman namin ang mga sarili namin ng bonggang-bongga, di ba? So, yon, kaya naman ngayong araw na to, ayan, gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa pagmamahal at support. Lalo-lalo na yung mga makasolid na makamamasang dyan na talagang tumututok dito. Merry Christmas sa inyong lahat! And of course, ayun, sa mga bago nating subscribers, welcome to my channel. Ayan, so wala akong na-receive na regalo, charot. Pero happy ako kasi syempre, nagsimba ako. Tapos ayun, si God naman ay marami na siyang binigay na regalo sa akin ngayong taon na to. Maraming salamat. Wala naman na akong iba pang gusto. Maliban lang talaga sa good health natin lahat. Take note ha, hindi lang sa akin, sa atin lahat. Kasi syempre, paano kayo makakanood kung hindi kayo good health, di ba? And then, of course, may isa akong request kay God na sana mapagaling niya to, si Enshon Perfecto Jr. So, yun, talagang pinagpipray ko talaga kay God ang kanyang kagalingan kasi nasa hospital siya at nagpapagaling. And I hope na sana kung sino man yung mga may sakit at kung may mga pinagdadaanan dyan, ay sana malagpasan ninyo yan ng bonggang-bongga sa tulong ng Panginoon natin, di ba? Na si Papa Jesus, sana i-heal niya tayong lahat, di ba? Ako naman, okay naman ako sa awa ng Diyos. Medyo nawala na yung sakit ng paa ko. Hindi na yung katulad ng dati. Parang nahihirapan ako magsuot ng sapatos. Ngayon ay nakakapagsapatos na at nalalakad ko na yung paa ko ng bonggang-bongga. Maraming salamat talaga. Walang imposible talaga sa itaas. Magtiwala lang tayo sa Kanya ng bonggang-bongga. So yun, so laban lang. Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talagang lalaban to ng bonggang-bongga mga chika natin ngayon. For sure, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, Miss Cosmo, first runner-up, nakatanggap siya ng $10,000 para sa kanyang papremyo. Tapos may mga may mga dagdag pang apartment, nandiyan din syempre yung 300,000 to privilege is stay ng kanyang family, credit cards, luxury, travel, resort package. Ang sarap, no? Ang dami. Pero kasi kung price ang pag-uusapan, medyo maliit ang price na nakuha niya. Tapos, ayun. So, alam naman natin na ang daming bumoto kay Chelsea Fernandez. Umabot ng 28 million. So, hindi ko alam kung magkano yung nagastos ni Chelsea para sa $10,000 US dollars na papremyo sa loob ng isang taon.
Pero kung titignan mo naman sa winners, ay syempre $100,000 plus, ganun din luxury apartment, tapos kung ano-ano pa, may health insurance pa. Kung iisipin mo, 100,000, ang layo sa $10,000. So, unfair daw ba to? Ayan, gusto ko yan ipaliwanag. So, dito kasi sa mga beauty pageant, sa lahat ng beauty pageant, eto nagulat lang din ako dati sa Miss Grand. Kasi yung Miss Grand, ang nakukuha ng winners doon ay umaabot ng, ang pagkakaalam ko lang to umaabot ng parang 3 million or 6 million pesos, mga ganon, ang title. Pero pagdating sa runners-up, kung ang laki ng nakuha ng winners, ay mababa lang. Parang feeling ko nasa 150,000, mga ganon. So, or 100,000. Ganon lang kaliit. Kahit first runner-up ka. So, kung iisipin mo, parang ang layo naman. Bakit hindi man lang umabot ng 500,000 or ng 1 million, tapos ang laki ng papremyo sa ano? Kasi, sa beauty pageant kasi, di ba, ang pinag-uusapan lang yung title. At ganito din sa Miss Cosmo. So, isipin mo, 100,000 US dollars, so equivalent ng 5 million pesos. Sa $10,000 ay parang, magkano lang yan? 300,000? Parang ganon. So, kung iisipin mo, parang ang layo ng agwat. Diba? So, medyo parang nakakalungkot naman para doon sa nakakalungkot naman para doon sa runners-up. Pero kasi wala tayong magagawa. Yung premyo kasi ay para sa winners lang talaga. Kung sino yung pinaka-grand champion. Pero, ang nakakalungkot dito, yung first runner-up at saka yung title, halos pareha sila ng trabaho. Especially dito sa Miss Cosmo, pinagtatrabaho sila ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, hindi lang yung title, yung runners-up din. So, ganun din sa Miss Grand. Yung Miss Grand, yung title, kasama ng mga runners-up o yung mga ganon. Pero sa Miss Universe kasi, parang after nun, wala ka ng wala na silang pakailan sa mga runners-up. Pero hindi ko lang alam kung may papremyo. Pero sabi ni Ariela Arida noon at saka ni Sham si Sup, meron naman. Pero hindi nga ganong kalaki. At hindi lang yun nare-reveal noon, pero ganyan na talaga ang papremyo sa mga runners-up. Kaya kapag runners-up ka, malungkot ka kahit first runner-up. Nakikita niyo malungkot kasi nga maliit lang yung makukuha nila. And then, ang winner talaga, yung title. Kaya nga winner sila diba? So, yun. Anyway, so, laban lang. Kay Chelsea, dapat daw pa bang ipagpatuloy ni Chelsea ang trabaho niya? Oo naman, bilang runners-up. At ayun yung nakalagay sa kontrata nila. And I think, hindi lang naman to sa papremyo. Kumbaga, kung paano niya dadalhin yung sarili niya bilang runners-up dito sa Miss Cosmo. Kung paano niya papalaguin, edi gamitin niya yung platform na kung ano yung meron siya para magawa niya yung mga project niya habang nandiyan siya. So, ganon! And congratulations pa rin kay Chelsea Fernandez. Diba? So, nakakaloka nga lang yung eksena na parang ang layo talaga ng agwat ng premyo, no? But, laban lang. So, para sa sumunod na chika, so, eto nga. Sabing ganon, mga first runner-up ngayon sa international pageant from the Philippines. So, andyan na nga si Chelsea Fernandez. Tapos, nandiyan din si Miss Asia Pacific na si ato talaga, nang hinayang din ako dito. Kulang na lang talaga ay koronahan to, si Anita Rose Gomez, di ba? And then sa Miss Tourism International, nag-first runner-up din tayo. Pero congratulations dahil at least, di ba, hindi man nila nakuha ang corona, nilaban pa rin nila ang Pilipinas ng bonggang-bongga sa international pageant. Kaya masasabi ko, mabuhay sila. So, yun. Ganun talaga. Laban lang. At para naman sa sumunod na chika, so sabing ganon, Janine Tugonon at ito nga si Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez ay parehas ang naging kapalaran. Parehas din daw ng date kasi December 20 na lumabas si Janine Tugonon noon sa Miss Universe at parehas din daw ng oras. So, yan. So, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko,
Iba yun noon, 2012 yun. Tapos ito naman ay 2025. Oho. So parang siguro na pagkukumpara. Pero kasi Miss Universe kasi yon. At si ano naman, si Chelsea Fernandez ay Miss Cosmo. So magkaiba. Magkaibang pageant. So mas matutuwa ako kung pareha sila ng pageant. Anyway, so ang importante dyan, ang mga Filipino beauty queens natin, no matter what happened, talagang lumalaban talaga sila ng bonggang-bongga. At ayun doon ako natutuwa kung gaano sila katatag pagdating sa mga international pageant at kahit anong mangyari, nakukuha nila ang magandang posisyon o nalalagay nila ang Pilipinas sa magandang posisyon. And then ang nakakatuwa nga dito kay Janine Togonon at saka kay parehas din silang Miss USA, 'di ba? Ang kanilang last two standing at parehas na nanalo ang USA. So, yon. Pero siguro coincident lang. So, parang nagkataon lang siguro na parang mukhang parehas. But wala namang meaning para sa akin, kundi magaling sila. O, yon. Magaling ang Philippines. Kasi parang maka-last two study mo si Miss USA. Oy, bongga yan, ha. Hindi yan madali, di ba? So, yon. So, mabuhay ang Pilipinas at laban. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, mga pwedeng sumali sa Miss Cosmo bilang candidates. Oo. So, nandito daw si Pauline Amilex, tapos eto si Tracy. Saka nandito din si Stacy at saka si Liana Aduana, si Universal Woman, ayan, si Barcoma, ayan, saka si Chelsea. Ay, sino ba to? Si ano ba pangalan nito? So, ako para sa akin, lahat sila pwede, kahit sino naman. Ito nga, di ba sinasabi ganun, si Liana Aduana dapat mag-Miss Cosmo na. So, isunod na, o kaya si Stacy. Actually, si Stacy naisip ko din pwede. Kasi si Stacy matalino, tapos maganda yung personality, bubbly, so yon. At magaling kumuda. So, para sa akin, pwedeng-pwede. Tapos maganda yung advocacy. Kasi yung advocacy niya, di ba, parang ginagawa niya pa noon-noon pa. So, ako si Stacy ang pipiliin ko sa kanila. And then, parang feeling ko, prototype talaga siya ng Miss Cosmo. Bukod kay Stacy, gusto ko din ng lumaban dyan. Syempre, si Liana Aduana. Kasi si Liana Aduana, magaling at makuda din talaga. At parang feeling ko, may ibubuga para sa kompetisyon ng Miss Cosmo. Dahil yung beauty, brain, talagang pasok talaga sa banga. Tapos yung advocacy niya. Pauline Amilex, parang feeling ko hindi. Parang mas maganda si Pauline lumaban sa halimbawa, sa Miss World, ayan. So, mas gusto ko dyan. Si Barcoma naman, ay tapos na yan. At saka si Universal Woman. Tapos si Miss Cos, ano to, di ba, lumaban ng Miss, ano ba nilabanan niya? Last year, lumaban siya sa Eco International. So, parang feeling ko sa kanilang lahat, mas gusto ko lang lumaban si Stacy at saka si Liana Aduana para sa Miss Cosmo. So, yan. And congratulations. Di ba? And then, para sa sumunod na chika, eto nga, JKN. Sabing ganon, Thailand Special High Court cancel rehabilitation process of JKN Group and then PCL, Miss Universe Future on the brink of collapse. Anyways, tulad nga ng mga naririnig natin, mukhang pinagbibili na talaga nila yung Miss Universe. And then, I hope na sana mabili na talaga nila to ng ibenta na, di ba? At sana makuha na talaga to ni Mr. Chabit. At mabago ang lahat. At kapag nawala na sa kanila yung Miss Universe, parang feeling ko, magiging maayos na uli ang Miss Universe. Ayun yung feeling ko. Basta wala sa mga kamay nila. Kasi parang feeling ko, meron silang mga problemang hinaharap na kailangan nilang asikasuhin at intindihin. At wag na sana nila idamay yung Miss Universe sa mga problema nila kasi nananahimik naman ang Miss Universe. So marami na nagtatanong sa akin, tingin mo ba, Mama Sam, nababoy nila yung Miss Universe? Actually, hindi naman nababoy. Pero nagamit nila ng bonggang-bongga para sa mga sarili nilang mga interest. So, yun yung nakikita ko na parang feeling ko napag-interesan talaga nila yung Miss Universe. At
ayun, nakakalungkot kung iisipin mo. Maganda sana kung wala silang mga ganitong hinaharap na problema tapos sila ang may hawak. Parang feeling ko, bongga yan. Pero since na nagkaroon kasi sila ng mga personal na problema nila and then nadadamay ang Miss Universe, mabuti pa talagang ibenta na nila para masalba yung pangalan ng universe. Imagine ninyo, yes, nakatulong nga sila para maipagpatuloy ang Miss Universe, pero Diyos ko, ilang taon na yung universe? 74 years. Sa 74 years, tapos masisira ang pangalan ng Miss Universe because of them. Parang kawawa naman ang Miss Universe. Kawawa naman yung kung sino man yung nagtayo ng Miss Universe. Yung legacy na hiniingatan sa universe, di ba? At saka tayo, grabe natin mahalin yung Miss Universe kung paano natin talaga alagaan, suportahan ang universe at hindi lang basta-basta na support Talagang naniniwala sa brilliant na pangalan ng Miss Universe. And I hope na sana mapunta na talaga ito sa iba, no? So yun, looking forward tayo. And then of course sila din naman, hangad din natin na sana maayos nila yung mga problemang hinaharap nila at syempre makapagsimula sila ng bonggang-bongga uli sa mga buhay nila. Lalo na ngayon, syempre, papasok na ang 2026. So, wish all the best para kay Kunan at saka syempre kay Raul, di ba? So, yon. At the end of the story, syempre, gusto pa rin natin na maging maayos sila para sa, ano mo yon, tumanda man sila ng bonggang-bongga at least, di ba, may nagawa silang tama. Charot. So, yan. Ay, nako, good luck sa kanila. Pero eto, mainit na pinag-uusapan. New era of Miss Universe na kaya? Oo, kasi parang nangangamoy, nabili na ng chabit ang Miss Universe. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon, di ba? Parang wala pa namang officially announcement, so mahirap naman pangunahan sila. Pero, syempre, doon na nga, naamoy na natin na parang, wow, eto na, simula na ng pagbabago. Siguro hinihintay lang yung proper na announcement, yung kung kailan ba nila isisiwalat to. But for now, parang feeling ko, maganda ang nagiging resulta sa paglapit nila Mr. Chabit dito nga sa Universe Organization. Para ngayon pa lang nangangamoy, mukhang parang nabili na nila, di ba? So, yan. But hindi pa natin sure. So, tignan natin kung ano na ang mangyayari, kung ano ang next, at kung ano nga ba ang pasabog para sa 2026 ng Miss Universe. So, yun. So, sabing ganon, naku, kawawa to si Fatima Bush kapag nakuha to ni Mr. Chabit kasi may parinig nga si Mr. Chabit na gusto niyang baguhin ang lahat, kumbaga back to zero ang universe at sisimulan uli ng tama. Ako ang gusto ko lang dito, yung nakuha na nila yung universe franchise, di ba? Yung kumbaga yung parang nabili na nila. Bakit? Kasi naman mabili ng ibang bansa. Mas maganda na ang Pilipinas ang may hawak kasi kapag Pilipinas ang may hawak, bongga yan. Kasi 'di ba parang katulad niyan, 'di ba? Ilang beses na ba sila ng Miss Universe? Hindi naman nila niloloko yung mga tao. Kumbaga nandoon naman sa part na kung sino yung dapat manalo, yun yung pinapanalo. And nakita naman natin, mga deserve ang nanalo noong panahon na hawak nila ang Miss Universe at happy ako doon. So, parang kung sila makakabili, at least mararamdaman mo na parang, okay, nasa mabuting kamay ito. Ganon! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.